Shout out kay Ushio 2020, Andre Pamisa, Brix Elliott, John Jonas Dr., Del Kite, Erwin Dano, Litu Asong, Gilbert Borgonio, Ronel Soriao, Juen Balansag, Mats, Blende de los Santos Sharcedo. Ang karugtong ng nakaraan, pagkalipas ng 2 buwan, ang unang taon ng Chuping 190 sa kalendaryo ng lunar, Enero. Maraming mga mangdirigma ang Panginoon, kabilang sina Yuan Shao, Yuan Shu, Han Fu, at Gong Zhou, ang bumuo ng isang hukbo koalisyon upang ibagsak si Dong Zhou. At si Sun Jian, bilang nangungunang hukbo ng koalisyon, ay sumalakay sa Sisway Pass. 4 na araw ang lumipas, kung saan pumili ng hukbong koalisyon ng anti-Dong Zhou. Habang ang ating bida ay abala sa mga sugatan na paparating at sinabi, papasukin sila sa loob. Wuo, ihiwalay ang mga pasyente, matapos ay napatingin ito kay Okjo at Zhang Gui, na abala sa pagsasaayos ng mga kahon-kahon na gamot. At sinabi niya sa kanyang isipan, tinipon na nila ang mga sundalo, ngunit ang mga nasa hulihan nito, ay nasa ganap na kaguluhan. Mabuti na lang at nagsimula akong maghanda noong nakaraang taon, kung hindi ay nagkulang sana tayo sa mga supply na medikal. Matapos ay kumunat ang noo nito, at inis na sinabi muli sa isipan, putik. Akala ko susunod ang mga bagay sa kasaysayan kahit hindi nakabahagi ng hukbo ng koalisyon ang Gongzhenzhan. Ngunit ang mga labanan ay naganap na parang sa nobela ng 3 kaharian. At si Huafu, nahihirapan sa magulong kasaysayan. Note, mga talaan ng kasaysayan, si Gong Sanza, ay hindi lumahok sa koalisyon ng anti-Dong Zhou, sa halip, sa katunayan ay galit siya rito. Nobela, siya ay ganap na natalo ni Lu Bu, sa daanan ng Sisway at kalaunan ay iniligtas ni Zhang Fei. Nobela, sa unang labanan ng kampanya laban kay Dong Zhou, pinangunahan ni Sun Jian, ang talibang pangkat upang salakayin ang Sisway Pass ngunit nabigo ito. Talaan ng pangkasaysayan, dinurog ni Dong Zhou, si General Xu Rong at si Sun Jian, sa Liangdong at pinatay pa si Wang Quang. Parehong sumasang-ayon ng nobela at ang talaang pangkasaysayan na ang unang hakbang ay hindi naging maayos. Maya-maya pa ay napasulyap ito sa isang lalaki. Nakaupo ito at nakakuyom ang 2 kamao, na nakapatong sa 2 niyang hita, at inis na sinabi, bakit? Bakit hindi ako ipinadala sa mga probisyon ng mga hukbo? Napatapik sa noo ang ating bida, at sinabi, sa kanyang isipan, ay naku. Ganito ba dapat ang mangyari hanggang sa matapos? Note, at dahil sa takot ni Sun Jian, na nakakuha ng labis na merito, ipinagkait ni Yuan Shu, ang mga probisyon ng militar. Ang mga nakakagambalang puwersa ni Sun Jian, ay dumanas ng malaking pagkatalo dahil sa pagsalakay ni Hua Xiong sa gabi at napilitang umatras. Tumingin ang lalaki sa ating bida, at sinabi, may hihinging sana akong pabor, Huatuo. Bahagyang napaisip ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ano ba naman ito ngayon, hindi ako mapakali. Sinabi ng lalaki, maaari ba nasawayin ninyo ng mahigpit ang mga Panginoon feudal na yon? Agad namilog ang mata ng ating bida, natitigilan ito at di alam ang isasagot. Note, ito ay tumutukoy sa 18 Panginoon na lumahok sa koalisyon ng anti-Dong Zhou, ngunit sa katotohanan, tanging si Sun Jian, lamang ang isang tunay na Panginoon ng digmaan, habang ang iba ay mga opisyal ng dinastiyang Han. Napasigaw ang lalaki at sinabi, nagmamakaawa ako sa iyo. Kung ikaw yan, ay magkukunwari man lang sila na makikinig sa mga salita ni Huatuo. Napapikit ang ating bida at inis na sinabi sa kanyang isipan, sa tingin mo kaya ay makikinig sa akin ang mga nagtipon para sa sarili nilang kasakiman. Sinabi pa ng lalaki, sa mga nagtipon doon, ilan sa tingin mo ang walang utang na loob sa iyo? Napalunok ang ating bida at napaisip at sinabi sa kanyang isipan, may kilala akong 8 sa kanila. Sabay pasok sa kanyang isipan ang mga pangalan nito, na tila ba ito ay binilang, si Yuan Shao, Cao Cao, Liu Bei, Sun Jian, Bao Xin, Liu Dai, Tao Chen, Kung Rong. Mahigit 10 taon ng pag-alagala si Huatuo, sa buong mundo, tumutulong sa mga tao at nagbibigay ng ginhawa kahit bago pa man ang rebelyon ng Dilaw na Turban. Sinabi ng lalaki, at kung hindi napugutan ng ulo si Hua Xiong, ibig sabihin isa lamang tayong magulong pangkat na magkakawatak-watak.
Tumingin ang ating bida at sinabi sa isipan, sa tingin ko hindi. Gaya ng sabi sa sikat na kasabihan, pagkatapos siyang pugutan ng ulo, babalik si Guan Yu, bago lumamig ang alak, iyon ay kung magiging ayon sa nobela ang lahat. Note, matapos mapatay ang marami sa mga mandirigmang koalisyon. Tila hindi nakikita si Huang Xiong, sa kabila ng kawalan ng tiwala ng maraming Panginoon ng digmaan sa koalisyon. Lalo na ang kanilang pinuno si Yuan Shao, si Guan Yu. Ay nagboluntaryong labanan si Hua Xiong, isinugol ang sarili niyang ulo. Bilang pastahan kung siya ay mabibigo, ng si Cao Cao. Ay nagsalin kay Guan Yu, ng isang tasa ng maligamgam na alak, ipinagpaliban ito ni Guan Yu, at sinabing babalik siya sa lalong madaling panahon na matagumpay, at bilang pangako, mabilis na bumalik si Guan Yu, dala ang ulo ni Hua Xiong, habang hawak pa rin ni Cao Cao, ang tasa ng maligamgam na alak, napagtanto niya kung gaano kabilis na napatay ni Guan Yu, ang kilalang-kilala na general na si Hua Xiong, kaya naman may kasabihan patayin si Hua Xiong, habang nananatiling mainit pa ang alak. Bumuga ng hangin ang ating bida, at napapikit, at sinabi, naiintindihan ko na wala akong ibang pagpipilian kapag sinabi mo yan. Subalit huwag kang umasa ng kahit ano, maya-maya pa matapos makipag-usap ng ating bida, humakbang ito patungo sa lugar kung saan ang pwesto ng koalisyon. Sa loob habang nagkakatuwaan ang mga Panginoon ng mga mangdirigma. Ganglo, ang yabang mo naman, ngunit tignan mo ito. Hindi ba't sinabi mong aasikasuhin ng general mo ang lahat? Agad sumagot ang lalaki ng may pagtanggi, at sinabi, masyado kang magaspang, paano nahulaan ito ng Panginoon Yuan? Note, ang pangalang kagandahang loob ni Yuan Shu, ay ang nakababatang kapatid ni Yuan Shao na si Sun Jian. Pasiga na sinabi nito, ano ang gagawin natin ngayon? Sa lintik na yan, si Hua Xiong, ay papalapit ng papalapit na. Sinabi ng isang lalaki, Oz, sa sinabi mo yan, ganoon din ang mangyayari sa'yo. Habang nakatingin si Sun Jian, nakahalukip-kip ito, at seryoso nakatutok na pinapanood nito ang dalawa. Note, sa nobela, matapos talunin ni Sun Jian, lumapit si Hua Xiong sa kampo ng hukbo ng koalisyon at hinampas sila, ngunit ang lahat ay nanatiling tahimik. At sa kasaysayan, hindi ito nangyari na matay si Hua Xiong, sa kamay ni Sun Jian, makalipas ang 191 AD, sa labanan sa Yangren. At sa nobela, ipinadala ni Hang Fu, ang kanyang nasasakupan na si Pan Feng, at napatay ito. Bago iyon, ipinadala rin ni Yuan Shu, ang kanyang nasasakupan nating Yu Shi, ngunit napatay din ito ni Hua Xiong, at si Pan Feng at si Yu Shi, ay parehong kathang-isip na karakter lamang. At habang papunta ang ating bida sa kubol ng mga ito, palapit na siya nang marinig niya ang malakas na sigawan, na sinabi, nagdadadaldal ka pa? Sinabi ng isa, bakit may nasabi ba akong mali? Maging ang mga bantay sa labas ng kubol ay tila nabulabog, sinabi naman ng ating bida sa kanyang isipan, may kaguluhan yata sa loob. Bahagyang nabigla pa ito at napalingon ang ating bida, sa kanyang likuran ng makarinig ito nang nagsalita, at sinabi, hindi ba't si Huat Wo yan? Agad ngumiti ang tatlo at agad nagbigay galang at sinabi, ang tagal na nating hindi nagkita. Nabigla ang ating bida nang makilala ang tatlo, at sinabi sa kanyang isipan, teka. Bakit nasa labas pa rin ang mga ito? Sinabi ng ating bida, Panginoon Liu, bakit ka nasa labas? Agad naman napalingon si Cao Cao, mula sa loob ng kubol, napatingin ito sa direksyon ng pintuan, nang mabosesa nito, at sinabi sa kanyang isipan, si Wanhua, boses ba yon ni Wanhua? Sabay pasok sa kanyang alaala ang kanyang mga pinatay. At muling sinabi sa kanyang isipan, oo nga naman, wala naman ibang dahilan kaya siya narito, saan pa nga ba, kundi sa lugar kung saan naroon ang mga pasyente, ano ba ang dapat kong gawin? Maya-maya ay humakbang itong palabas sa bayhawi ng pinto, at sinabi, wala tayong oras para dyan. Agad naman napalingon ang lalaki na tila ba nagtataka sabay tawag nito kay Cao Cao, at sinabi, Hang Nim. Agad na humabol ito ng pababa na ito ng hagdanan at muling tinawag, Hang Nim, sandali lang. Patuloy naglakad si Cao Cao, at sinabi sa kanyang isipan, pasensya na, Wanhua. Matapos ay napapikit ito, at napakagat sa labi at puno ng pagsisisi, at muling sinabi sa kanyang isipan, ako ay nahihiyang humarap sa iyo.
Samantala habang kaharap ng ating bida ang tatlong magkakapatid, agad itong nangumusta sa tatlo at sinabi, "Kumusta na kayo?" Agad naman sumagot si Liu Bei, at sinabi, "Naging maayos naman ang takbo ng buhay namin dahil sa iyo. Naging gobernador ako ng Gaotang County Pingyuan Commandery." Napatingin ang ating bida kay Zhang Fei, at sinabi, "Zhang Fei, nambugbog ka na naman ba ng mga hindi palaban na lalaki?" Tila ba napahiya si Zhang Fei, at kinabahan at sinabi, "Patawad, Huatwo." Note, insidente ng pag-atake sa supervisor ng post office, at sa kasaysayan, itinali ni Liu Bei, ang sensor at pinalo ng 200 na latigo gamit ang mahabang kalsada, at sa nobela, si Zhang Fei, ang bumugbog sa kanila. Pagkatapos, magkapareho ng bersyon ang sumang-ayon na tumakas siya, binalaan na siya ni Huafu, sa Kabanata 124. Sinabi ng ating bida, subalit, sa Gaotang County, hindi ba nananatili siya sa estado ng Pei, at kasama niya si Colonel Cao? Napakamot si Liu Bei, ngumiti ito ng hilaw at sinabi, "Hindi kasi nagtipon siya ng hukbo mula sa Gaotang nang dumating siya." Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, hindi ito naaayon sa kasaysayan o sa nobela. Note, sa kasaysayan, noong 189, nakilala ni Liu Bei si Cao Cao sa Luoyang at sinundan ito sa estado ng Pei. Pagkatapos ay pinalakas niya ang kanyang kapangyarihan at lumahok sa kampanya labang kay Dong Zhuo, kasama si Cao Cao. At sa nobela, lumahok si Liu Bei, sa kampanya labang kay Dong Zhuo, kasama si Gong Sunzan. Matapos ay lumingon ang ating bida ng nakapamaywang at sinabi, "Sandali lang." Sabay sinabi sa kanyang isipan, "Dahil ipapakilala kayo ni Cao Hang, nang may halong kalamigan sa inyong pagsisimula." Note, sa nobela, nagtanong si Yuan Shu tungkol sa pinagmula ng magkapatid na Guan at pinaalis sila, na sinasabing, sino ang mga hindi pa naririnig na batang ito na nagdudulot ng gulo. Gayunpaman, hinikayat ni Cao Cao, ang kapulungan at sinigurado na makakalaban ni Guan Yu, si Wan Xiong, at inalok pa nito ng maligamgam na alak si Guan Yu. Lumipas ang oras sa katanghalian tapat, kumunat ang noo ng ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ngunit. Natigilan nito nang marinig nito ang malakas na sigaw mula sa loob ng kubol at pasiga na sinabi, "Tinatanong kita kung ano ang gagawin mo tungkol dito." Sinabi ng isa, "Galit na galit ka na, bakit hindi ka na lang lumabas?" Narinig iyon ng ating bida at habang nakatayo ito sa labas ng kubol, sinabi niya sa kanyang isipan, "Cao Hang, kinakapatid ko, bakit hindi ka lumalabas? Hindi ba dapat ikaw ang magpakilala sa kanila?" Isang oras ang lumipas. Inis na sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, na tila ba inip na inip, "Putik. Sa bilis ng oras, tatayo ba kami rito hanggang bukas, wala na ako ibang pagpipilian." Lumapit ito sa tapat ng pinto at agad na tinawag ng ating bida ang isang lalaki, yumuko ito at sinabi, "General Yuan, ako po ang manggagamot na si Hua." Agad na tigilan ang lalaki na si General Yuan, tumingin ito sa ating bida, nagpatuloy ang ating bida sa pagsasalita habang ito ay yumuko, at sinabi, "Nagamot ko na at pinagaling ang lahat na nasugatan na sundalo, may mga kawal pa ba na nasugatan?" Tumingin si General Yuan, humalukip-kip ito, na tila ba pinag-aralan ng tingin ang ating bida. Tumiimang mata nito at sinabi sa isipan, "Oh, hu. Paano naglakas loob ang mga katulad ng isang manggagamot na sumugod dito nang walang paalam?" Lumapit ang isang lalaki, at tila ba natuwa, at sinabi, "Huatwo, hindi ba ikaw si Huatwo? Gaano ka ba katagal nandito? Ako nga pala ang gobernador ng prepektura ng Yanzhou, Liu Dai." Tila naman natigilan ang ating bida, pumasok sa kanyang isipan, ang nakahigang pasyente, at sinabi niya sa kanyang isipan, siya yun tinamaan ng palaso sa tagiliran noong rebelyon ng Dilaw na Turban. Humingi ng pabor si Eugene, sabay namilog ang mata nito. Lumapit pa ang apat na lalaki, at natutuwang sinabi, "Maayos ka ba, Huatwo?" "Ako si Baozin," sinabi naman ng isa, "Nahihiya ako na ngayon lang tayo nagkita, ako si Kung Rong." Sa wakas nakilala ko na ang aking nasasakupan na tagapagligtas. Habang ang dalawa pang lalaki ay tuwang-tuwa, at sinabi, ni Tao Chen, "Paano ito nangyari? Bakit hindi natin nalaman na ang dakilang Huatwo ay kasama natin?" Sa bandang likod, inis na natitigilan ang lalaking si General Yuan.
At sinabi sa kanyang isipan, nakikita ko na ang lahat ay gumagana ang kanilang mga bibig, tila nga magulo ang panahon na ito. Maya-maya pa ay agad sinabi nito, mayroon tayo hindi inaasahan bisita na isang marangal na tao, ngunit ano ang nagdala sa iyo dito? Habang nakataas ang isang daliri ng isang hintuturo. Sabay sabi sa isipan, ang hindi pagpapaalis sa iyo dito ang unang tulong. Sabay pasok sa isipan nito, ang nakangiti at nakasenyas na daliri ng V-sign, at sinabi, ako, si Yuan Bencho, ay tutulong kay Panginoon Hua, ng 2 beses sa hinaharap. Habang nakayuko ang ating bida nakatawa ito, at sinabi sa kanyang isipan, ang lintik na yan, gagawa ba siya ng pagkakataon para pabayaan ako? Sabay sinabi nito, bilang isang responsable sa tunay na bantay ng mga hukbo, hindi ba natural lamang mayroon akong may ulat na isang sitwasyon? At alam ko may kabastusan ako, nag-aalala ang mga kakilala ko sa labas ng kubol, kaya pinapasok ko na sila. Sila ang mga taong nagdesisyon na sumama sa pakikipaglaban kay Dong Zhuo, sabay turo ng ating bida sa tatlo na tila naman nagtaka, napadilat ang mga mata nito, tumingin si General Yuan, tila ba nag-isip, at tila pinag-aralan kung may katotohanan ang sinabi ng ating bida. Agad sinabi ni General Yuan, mayroon tayong hindi inaasahan bisita na isang marangal na tao, ngunit ano nga ba ang nagdala sa iyo dito? Sabay senyas ng hintuturo nito, at sinabi sa isipan, ang hindi ko pagpapaalis sa iyo, ang una kong maitutulong sa iyo. Sabay pasok sa isipan ng ating bida ng sumenyas ito ng V-sign, at sinabi, ako si Yuan Bencho, ay tutulong sa Panginoon na si Hua, ng 2 beses sa hinaharap. Yumuko ang ating bida at ngumiti, at sinabi sa isipan, ang lintik na yun, gagawa siya ng pagkakataon para pabayaan akong mapahamak. At sinabi sa kaharap, bilang responsable sa likod ng mga bantay ng hukbo, hindi ba dapat itong may ulat sa ganitong sitwasyon? Alam kong may kabastusan ako, pero ang mga kakilala ko ay nag-aalala sa labas kaya dinala ko sila dito, may mga taong nagpasyang sumama sa pakikipaglaban kay Dong Zhuo. Sabay senyas ng kamay sa tatlong magkakapatid, na ikinagulat naman ng mga ito, na namilog ang mata sa pagkagulat at pagtataka, tila ba natigilan si General Yuan. Tumingin ito sa ating bida at sa mga lalaki, sinabi ng isang lalaki na nandoon, kung sila ay mga kakilala ni Hua Tuo, tiyak sila ay mga pambihirang mga commander, taga saan kayo? Ngumiti ang ating bida at napakamot sa ulo at sinabi, sila ay mga inapo ng pamilyang imperial ng Han. Agad ng laki at namilog ang mata ng 4 na lalaki, na tila ba napahanga. Subalit tila ba agad, na nadismaya ng sinabi nito, ako ay ang mahistrado ng Gaotang County. Bumakas sa kanila mga mukha ang pagkadismaya, at sinabi nila sa kanilang isipan, ano, mahistrado? Ngumiti naman si General Yuan, at sinabi, isang inapo ng pamilya na imperyo, sabi mo nga, at tunay mong naipakita ang kahalagahan ng mga kilalang tao, ngunit gaya ng nakikita mo, mukhang hindi maganda ang sitwasyon. At mula naman sa labas ng kampo maririnig ang isang sigaw ng lalaki, at pasigan nitong sinabi, isa kang taksil na bastos. Kung nais mo pang mabuhay, buksan mo ang mga tarangkahan at sumuko ka kaagad. Matapos ay itinaas nito ang kamay na may hawak na sibat at malakas muling sinabi, kung hindi, ililihis ni Hua Xiong, ang inyong mga ulo sa sibat na ito at ihaharap ito sa dakilang komandante. Note, Supreme Military Commander, Dong Zhuo, siya ay isang general ng hukbong na si Dong Zhuo, na commander ng militar na si Hua Xiong, at mula sa loob ng kubol, naririnig ng mga lalaki maging ang ating bida, ang malakas na sigaw na nasa labas, at muling sinabi, nakikinig ba kayo mga duwag? Sinabi ng isang lalaki, sa isang bantay, sino ba ang kalaban niya? Sinabi ng bantay, si Panginoon Yuan, at ipinadala ko na po ang ating mga general, kaya ngayon na po ang oras upang humakbang na po ang iba pa. Kumunat ang noo ng ating bida, inis na sinabi nito sa kanyang isipan, ano ba ang kaguluhan na ito? Sa ganitong kaguluhan dapat ay narito ang kinakapatid kong si Cao Hang, ngunit nasaan ba siya? Nakakainis ito. Agad na nagsalita si General Yuan, at sinabi, Hua Tuo, di ba kaya ka pumunta dito para sa mga pagsunod ng mga kautusan namin, hindi pa dapat nating pakinggan ang kanyang opinyon. Agad na palingon ng mga lalaki, muling sinabi nito, siguro mayroon kang estratehiya para malutas ang sitwasyon na ito.
O kaya naman, ay balak mo bang hikayatin si Hua Xiong, dahil kapareho mo siya ng apelyido sa pamilyang Hua? Sabay senyas ng kamay nito, kumunat ang noo ng ating bida, hindi nito nagustuhan ang sinabi ni General Yuan, inis na sinabi niya sa kanyang isipan, Diyos ko naman. Parang hindi yata tama na pumasok ako dito, subalit wala na akong ibang pagpipilian, dahil si Yuan Xiao, na ang naglatag sa konseho para sa akin. Sinabi ng ating bida, wala na bang mas magandang solusyon, sabay senyas ng hintuturo nito. At itinuro niya sa isa sa tatlong magkakapatid, si Liu Bei, at sinabi, dito, agad namilog ang mata ng tatlo, lalo na si Liu Bei, at sinabi, ako, bakit ako? Matapos ay mahinang tinawag ng tatlo ang ating bida, at sinabi, Huatuo naman. Ngumisi ang ating bida habang nakaduro ang kanyang daliri kay Liu Bei, napalunok si Liu Bei, at natitigilan, sabay sabi sa kanyang isipan, siguradong sinusubukan kami bigyan ng pagkakataon ni Huatuo, ngunit napakasama ng atmosfera. Matapos ay napayuko ito, na tila ba pakiramdam niya ay nangliit siya at nag-iisa sa kadiliman. At sinabi sa kanyang isipan, parang pakiramdam ko ay magkakapiraso-piraso kami sa isang pagkakamali lamang. Matapos ay natigilan ito nang bigla siyang hawakan ng ating bida sa balikat, at tinapagtapik at sinabi, ayos lang yan. Maniwala ka sa nakababata mong kapatid, napatingin siya sa mukha ng ating bida na mababakas ang sinseridad nito, muling pumikit si Liu Bei, at sinabi sa kanyang isipan, tama siya. Sino ba naman ang maniniwala sa nakababatang kapatid ko, kung hindi ako lang? Matapos ay muling damilat at tumingin sa mga kapatid at ngumiti ng bahagya, at sinabi, nakarating din siya ng tuluyan dito nang dahil sa kanya. Tila naman nagtaka ang kapatid niya si Guan Yu, maya-maya ay humarap ito sa gitna at sinabi, ako si Guan Yu, mula sa sili, ng Hedong Commandery. Sinabi ng isang lalaki, sino ka naman ngayon, na mababang uri? Sinabi naman ng isang lalaki, mayroon kaming lahat ng klase na uri ng isda na nagkalat. Seryoso sinabi ni Guan Yu, sige ipadala mo sa akin. Matapos ay malakas nitong itinuktok ang hawak na sibat na naglikha ng malakas na ingay at tila ba naghamon at muling sinabi, kung gagawin mo yan ay sinisigurado ko na, maputol ko ang ulo ni Hua Xiong at iharap ito sa lahat ng narito. Agad na tumutol ang mga lalaki, at sinabi, kalokohan yan. Kahit ang mga kilalang general ay walang magawa tungkol sa kanya. Sinabi naman ng isang lalaki, at ano ang magagawa ng isang ordinaryong opisyal sa ilalim ng isang mahistrado ng county? General Yuan, palayasin mo agad ang mayabang na ito. Agad nagsalubong ang kilay ng ating bida, tumalim ang mata nito sa inis, at sinabi sa kanyang isipan, nako, lintik na mayayabang na ito. Agad na sumabat si Liu Bei, na tila sinaway ang apat na lalaki, at sinabi, tama kayong lahat, isa lamang siyang general na kabalyeriya. At iyon nga ang dahilan kung bakit, wala naman mawawala, hindi ba? Ngumiti si General Yuan, at sinabi, sa nakikita ko, wala namang gaanong magbabago, isang walang pangalan na general lang ang mamamatay, at hindi bababa ng ganoon ang moral ng hukbo. Sabay tawa ng mahina, humalukip-kip ito at muling sinabi, gayunpaman. Kung mabibigo ka, ikaw rin ang mananagot, Panginoon Liu Bei. Agad na namilog ang mata ni Liu Bei, at ngumiti at sinabi, masaya kong iaalay ang aking ulo kung gayon. Sinabi ni General Yuan, kay gandang espiritu, papayagan ko ito, ngunit hindi lang ikaw, pati na rin si Huatuo. Agad siyang napalingon nang mapansin niya humakbang ang ating bida, upang kumuha ng alak sa takore, at sinabi, ano ang ginagawa mo Huatuo? Sinabi ng ating bida, nagsasaling ako ng alak. Sinabi ni Guan Yu, sa ating bida, hindi mo na kailangan ang pamamaalam na inumin, Huatuo. Tumingin ang ating bida habang hawak ang tasa at sinabi, hindi ito inumin ng pamamaalam kundi inumin ito ng pagbati. Note, isang inuming pinagsasaluhan ng pangkat na nagpapalam, inihahanda ito ng may wastong kagandahang asal upang mapawi ang kalungkutan ng paghihiwalay. Matapos ay inialok ito ng ating bida, at sinabi, inumin mo ito pagbalik mo. Hinawakan ng mahigpit ni Guan Yu, ang hawak na sibat, at sinabi, naintindihan ko, tumalikod ito at sinabi, babalik ako bago lumamig ang alak. Bahagyang ngumiti ang ating bida habang nakatanaw sa papalabas na si Guan Yu.
Napasulyap naman si General Yuan sa ating bida at tila ba ito ay nainis nang makita niya na nakangiti ang ating bida, at sinabi niya sa kanyang isipan, nakakainis ang pagiging arogante niya, hindi ba niya alam o naisip na kapag nabigo siya, mas masusing pagsisiyasat ang isa sa ilalim niya kaysa sa lalaking si Liu Bei, na iyon. O sa tingin ba niya ay walang makakagulo sa kanya dahil sa posisyon niya bilang isang opisyales na medikal? Matapos ay tumingin ito sa apat na lalaki, na matatalim ang tingin sa ating bida, at muling sinabi ni General Yuan, sa kanyang isipan, wala si Aman, para protektahan siya, kung mabibigo siya, hindi siya bibitawan ng grupo ng mga lobo, sabay tingin sa apat. Bahagyang ngumisi ito at muling sinabi sa isipan, at sa mga oras na yun, magiging isang palabas na dapat kong panoorin. Maya-maya ay nakarinig ito ng isang maingay na tunog ng isang tagumpay. Agad na patingin ang mga ito sa direksyon ng pinto, na tila ba nagtataka. Sinabi ng isa sa apat na lalaki, ano ang tunog na yon? Sinabi naman ng isa, patay na ba siya? At mula sa papasok sa loob ng kubol humakbang si Guan Yu, sa bawat hakbang nito ay may tumutulong dugo. Sinabi ng isang lalaki, alam ko nang mangyayari ito, hindi ba't nakakapagpaangat lang ito ng moral ng kalaban? Sinabi ng isang lalaki na pasalubong kay Liu Bei, Panginoon Liu, ano ang gagawin namin? Napatingin ang ating bida at si Zhang Fei, sa paparating na si Guan Yu, nang bahagyang nakangiti, pumasok si Guan Yu, na may mga tilamsik na dugo, hawak ang duguan niyang sibat, at bit-bit sa kanyang kanang kamay ang isang ulo ng lalaki. Pumasok sa loob si Guan Yu, na may tilamsik ng mga dugo, maging ang kanyang sibat na duguan, bit-bit nito sa kanang kamay ang isang ulo ng isang lalaki. Gulat na ng laki ang mata ng apat na hangal maging si General Yuan, tila naman natuwa si Liu Bei, sa nasaksihan, lumapit ang ating bida mula sa likod ni Liu Bei, bahagyang tinapak ito sa likod na may dala ng tasa ng alak, at sinabi, kay Liu Bei. Kara-rating lang ng nakababata mong kapatid galing sa isang matagumpay na labanan, ano ba ang ginagawa mo? Lumingon si Liu Bei, na bahagyang nagulat ito, napatingin ito sa hawak ng ating bida na tasa na may lamang alak, at sinabi, What wo? Ikaw ba ang kumuha ng inumin para sa kanya? Inabot nito ang hawak ng ating bida na tasa na inumin, at sinabi, para sa nakababata mong kapatid ito, at ito ay hindi para sa akin. Agad na sumigaw si Liu Bei, at sinabi, bumalik na si General Guan Yu, at dala niya ang ulo ng commander na kaaway na si Hua Xiong, kaya ang Panginoon ay makakasiguro na. Sabay taas ng hawak na alak at sinabi, luwalhati sa palasyo ng imperyo. Sigaw naman ng isang lalaki, Panginoon Liu Bei, naniniwala ako sa iyo. Para isipin na nagtatago ka ng isang general, napakabangis mo. At gaya ng inaasahan mula sa inapo ng pamilya ng imperyo. Sa mga naririnig tila ba hindi ito nagustuhan ni General Yuan, kumunat ang noo nito, muling sumigaw ang lalaki at sinabi, sumakay ka sa momentum at itaboy ang mga traidor. Tama, at ngayon na ang pagkakataon natin, agad naman napansin ni Liu Bei, ang ating bida na humakbang itong papalayo, hindi na niya ito nahabol, sinabi na lang niya sa kanyang sarili, maraming salamat Huat Wo. Habang naglalakad ang ating bida, lumingon-lingon ito, at sinabi sa kanyang isipan, at sa huli, nasali tuloy ako, sa gulo dahil wala si Cao Hang dito. Ngunit kahit na ganoon ang nangyari, maayos naman ang kinalabasan, mukha bang nakakagaan ng loob yun. Teka, saan ba nagpunta ang lalaking yun, habang panay ang lingon nito? Sa di kalayuan sa kanya, nakakubli si Cao Cao, at lihim itong nakatingin sa kanya. Maya-maya ay tumalikod ito sa ating bida at sinimulan humakbang papalayo, at sinabi sa kanyang isipan, patawad Wanhua. At lumakad na ito sa kadiliman ng gabi, pagkatapos nyon. Hinarap ni Lu Bu, ang mga puwersang alyado sa daanan ng hulaw at tinalo ang ilang general. Bilang tugon, nagkaisa sina Liu Bei, Guan Yu, at Zhang Fei, upang maglunsad ng pinagsamang pag-atake at palayasin siya. Note, ang daanan ng hulaw at daanan ng Sishui, ay pareho lang talaga ang lugar. At nang matalo si Lu Bu, mabilis na binaligtad ni Li Su, ang kanyang hukbo. At hinabol ng mga puwersa ni Yuan Shao, ang hukbo ni Dong Zhuo at sinalakay sila. Sinundan naman ng ating bida, ang mga puwersang alyado at nagmarcha patungo sa Luoyang, at patuloy na ginagamot ang mga sugatan sa bawat madaanan. Subalit pagkalipas ng ilang araw,
At habang patuloy na nagsiklab ang isang bayan, kumalat ito, at napatingin ng walang magawang si General Yuan, kasama ang isang lalaki na napatingin na lang, maging ang ating bida ay di nakaimik napatingin na lang din ito kasama ang kanyang mga disipulo na pinanunood ang patuloy na natutupok na lugar. Sinunog ni Dongzhou ang Luoyang, sinunog ni Dongzhou at lumipat sa kabisera ng Chang'an. Matapos ay sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, mas nakakapanlumo pala, kapag nakita mo ito ng personal, Dongzhou, putik ka, ilang tao na ba ang napatay mo? At nasaan na ba ang kinakapatid kong si Cao Hang? Lumingon ang ating bida, nang makita nito ang isang kakilala ay kaagad itong tinawag at sinabi, Gobernador Liu, nakita mo ba si General Cao? Lumingon si Gobernador Liu, at sinabi, si Cao Meng de ba kamo? Ang sabi niya papatayin niya si Dongzhou, tila kidlat na nagulat ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, agad-agad. Kumuyam ang kamao ng ating bida, na nanginginig, at sinabi sa kanyang isipan, sa kasalukuyan puwersa, tuluyan na ba tayong matatalo ni Xu Rong? Dapat sana ay iminumungkahi ito na magdala ng mas maraming sundalo, ngunit bakit hindi niya pa rin ipinapakita ang kanyang anino hanggang ngayon? Tukoy niya kay Cao Cao sa kanyang isipan, at kung ang mga bagay ay magpapatuloy ayon sa kasaysayan, makakaligtas siya kahit papaano. Ngunit hindi maganda ang pakiramdam ko, na para sa kanya, pumasok sa isipan ng ating bida na nasa alanganin sitwasyon si Cao Cao. Matapos ay napayuko ito at napamura, putik, agad itong lumingon sa direksyon ng kanyang disipulo at tinawag si Wu, at sinabi, Wu, magtipon ng pinakamaraming manggagamot hanggat maaari at alagaan muna ang mga sugatan. Agad na tumugon si Wu at sinabi, Opo, Master, matapos ay tumingin ang ating bida kay Okjo, at sinabi, Ginoong Okjo, maaari bang pakitipon po ang lahat ng tao na hindi abala sa kanilang ginagawa? Tumingin ng seryoso si Okjo at sinabi, ano ba ang plano mong gawin ngayon? Tumingin ang ating bida, at sinabi, ang pumunta sa ilog ng bayan. Matapos ay sinabi niya sa kanyang isipan, nasa panganib si Cao Hang. Pumasok sa kanyang isipan ang nangangabayong si Cao Cao, na papasugod sa kampo ng kalaban. Kinabukasan, habang nagtitipon ng mga hukbo, sa Sili-Henan Commandery, malapit sa Xiangyang County. Galit na sigaw ni Cao Cao, habang ito ay sakay ng kabayo, at pasiga nitong sinabi, umatras ang lahat ng sundalo. Atres, patuloy ang takbo ng mga kabayo sa gitna ng mga labanan. Sinabi ni Cao Cao sa kanyang kasama na si Colonel Cao Ren, Zishao. Kailangan nating magbukas ng daanan para makatakas. Agad na sumagot si Colonel Cao Ren, at sinabi, sige. Note, ang pangalan ni Cao Ren, na dating tinutukoy bilang Zhou-in. Agad naghiwalay ng daanan ang dalawa, sinabi ni Cao Ren, habang sakay ng kanyang kabayo, na papalayo upang mailigaw ang kalaban, magkita tayo sa Henei ng Commandery. Habang si Cao Cao ay patuloy sa direksyon habang sakay ng kanyang kabayo, na patuloy ang mabilis na takbo. At inis na sinabi nito sa kanyang isipan, putik. Kung iisipin, ang lintik na si Lubu mismo ang nagpapasok. At habang patuloy sa pagtakbo ng kabayo, hindi nito napansin na nagpaulan ng palaso ang mga kalaban patungo sa kanya. Bumaksak ang palaso at tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng kabayo, maging siya ay tinamaan ng palaso malapit sa balikat, sabay na pahalingging ang kabayo nang makaramdam ito ng sakit, at agad natamba, nabigla si Cao Cao, nang matamba ang kabayo. Kasama siya bumagsak sa lupa at pasiga nitong sinabi, hindi. Sa ganitong paraan, agad nakalapit ang dalawang lalaking kalaban na may hawak ng sibat, at pasiga nito na iniutos sa kasama, dakpin siya. Habang napatihaya si Cao Cao sa lupa, hindi agad ito nakabuelo sa paparating na kalaban, maya-maya pa ay may dumating na kabayo, mabilis nitong itinaas at agad pinatamaan ng hawak na sibat ang dalawang lalaki, agad bumangon ang patagilid si Cao Cao, hawak ang kanyang balikat na may tama ng palaso, habang napatingin ito sa lalaking bumaba ng kabayo, matapos ay lumapit ang lalaki at inabot ang kamay at ngumiti at sinabi, tumigil ka na sa paghiga dyan na mukhang kawawa, bumangon ka na, at dapat mong bayaran lahat ng utang mo sa akin bago ka mamatay. Note, ang ika-6 na pinsan ni Cao Cao, at ang pinakadakilang taga-pondo ng hukbo ni Cao Cao, siya ay si Cao Hong, sa kagandahang loob na pangalan Zil Ian, at kalaunan, si Cao Cao,
na umangat sa posisyon ng ministro ng mga gawain, ay nag-imbestiga sa kayamanan ng Keo County at nagsabi, paano magiging katulad ng personal kung kayamanan ang kay Cao Hong, alias Zillianal, siya at ako, si Zhu, ay kasama si Luso, ay itinuturing na tatlong pinakamayaman individual sa panahon ng tatlong kaharian. Mula sa pagkakabagsak ni Cao Cao sa lupa, paluhod itong bumangon, habang hawak ang tinamaan ng palaso malapit sa kanyang balikat, nakababakasan ng panlulumo, bumaba ang lalaking mula sa sakay ng kabayo, matapos ay lumapit ito kay Cao Cao, inilahad ang kamay, upang tulungan itong makatayo, at nakangiti nitong sinabi, ihinto mo na ang pagkakahiga mo dyan na tila ba ikaw ay isang kaawa-awa, bumangon ka na, at dapat mo pang bayaran lahat ng utang mo sa akin bago ka mamatay. Note, ang ika-6 na pinsan ni Cao Cao, at ang pinakamalaking taga-pondo ng hukbo ni Cao Cao, siya ay si Cao Hong, na kilala bilang na Zillian. Kalaunan, si Cao Cao, na namuno sa posisyon ng ministro ng mga gawain ay nag-imbestiga sa kayamanan ng Keo County, at nagsabing paano magiging katulad ng kay Zillian o Cao Hong, ang personal kung kayamanan. Siya at si Mizu, kasama si Luso, ay itinuturing na tatlong pinakamayaman individual sa panahon ng tatlong kaharian. Nalalayan nitong tumayo si Cao Cao, sinabi naman ni Cao Cao, na bahagyang napa-eject, urge. Aabutin ba na 100 taon para mabayaran ang lahat ng ito, di ba? Sinabi ni Cao Hong, kung gayon, hindi ka maaaring mamatay sa lugar na tulad nito. Matapos ay isinakay nito si Cao Cao, sa dala niyang kabayo, at sinabi, magmadali, umalis ka na sa lugar na ito. Sabay palos sa puwitan ng kabayo, mabilis umariba ang kabayo, at habang nakatingin ito sa papalayong kabayo, narinig niya mula sa kanyang likod, ang sigaw ng lalaking kalaban, at sinabi, nandirito siya, dito tayo. Lumingon si Cao Hong, sa kalaban at ngumisi, at sinabing, tama nga yan, at kailangan ninyo pang mabuhay ng matagal. Matapos ay humarap ito sa pangkat na may hawak na sibat, at inihanda rin niya ang hawak na sibat upang kalabanin ito, at sinabi, kaya ba ng mundo, na wala ang isang tulad ni Cao Hong, ngunit ang isang bayaning tulad ni Cao Hong ay napakahalaga, sabay ngisi nito. Na inihanda ang sibat sa kalaban, makalipas ng halos 1 oras. Maririnig ang tunog ng paghampas ng sibat at pagsalag sa kalaban. Agad na sumigaw ang mga kalaban na hukbo at sinabi, palibutan siya, siya ay nag-iisa lamang at sugurin. Hinalang ni Cao Hong ang hawak na sibat, at sabay-sabay umatake ang kalabang na hukbo. Mahigpit na hinawakan ni Cao Hong ang kanyang hawak na sibat, napangiwi ito at sinabi sa kanyang isipan. Putik, napakarami nila, naabot ko na ang limitasyon ko, kapit lang. Matapos ay nahiwan ito ng sibat sa kanyang hita, napaijak ito sa sakit, sabay na paluhod. Sabay sabi sa isipan, putik, agad itinaas ng galit na kalaban niya ang hawak nitong espada. Hindi nakakilos si Cao Hong, napapikit na lang ito at hinihintay ang paglapit ng espada ng kalaban, at sinabi na lang niya sa kanyang isipan, mukhang hindi ko na mababawi ang salapi ko. Subalit bago pa lumapat ang espada ng kalaban, 2 magkabilang espada ang pumihil dito, kaya't nabitiwan ito ng kalaban, na ikinagulat din ito, at maging si Cao Hong, ay nagulat sa nasaksihan. Hindi ito makapaniwala nang masaksihan niya kung paano kinalaban ni Okju at ni Guanya, maging ang iba pa na hinarap ang mga kalaban. Habang napanganga si Cao Hong, at sinabi sa kanyang isipan, puwersa ba ng tagapagligtas ang mga ito? Hindi ko masabi kung sino sila, ngunit ito na ang pagkakataon ko. Habang patuloy pinanood niya kung paano tinapos ng dalawa, ang mga buhay ng kalaban. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sibat at sinabi niya sa kanyang isipan, kung magiging maayos ang lahat, makakasama ko ulit si Meng Dehang. Bahagya siyang humakbang upang sumugod sa kalaban, mula sa kanyang harapan sumulpot ang isang lalaki may kulubong sa ulo, at sinabi, maghintay ka pa sandali, kami na muna ang bahala dito. Natigilan ito na tila ba nagtataka, at sinabi, may ego din ako, paano ko magagawa na umupo sa isang tabi at tatanggap ng tulong? Iyan ang magiging respeto ko sa tagapagtaguyod na dumayo pa rito sa nakamamatay na lugar na ito. Tama ako di ba? Ano nga pala ang pangalan ng aking tagapagligtas? Natigilan ang lalaking may kapa, tila napaisip kong. Dapat siya magpakilala, maya-maya ay kinapa nito ang nakatalokbong sa kanyang ulo, sabay inalis nito ang hood,
at sinabi, "Ako si He-Man." Natigilan si Cao Hong, hindi agad nakaimik, napatingin ito kay He-Man, bahagyang ngumiti si He-Man. Note, iniligtas si Cao Hong ng taong bansag sa Diablo na bumaril sa langit. At sa romansa ng tatlong kaharian, nawala ng buhay si He-Man kay Cao Hong. Lumipas ang oras mula sa papalubog na araw, sa kampo ng hukbo ng alyansa, maririnig ang malakas na sigaw sa isang kilinika ng isang kubol. Humalakhak si Cao Hong habang nakaupo, at malakas na sinabi, "Kung gayon, si kapatid na si Hua, ang nagpadala ng puwersahan tulong. Malaki ang utang na loob ko sayo, hahaha," sinabi ni He-Man, na tila ba maang-maangan, "Sino naman ang nagsabi na lumaban ka hanggang sa palalin mo ang mga pinsala mo?" Inis na hinigpitan ng ating bida ang pagkakatali sa sugat sa hita ni Cao Hong, dahil sa pagbabaliwala nito sa kanyang sarili, sabay sabi, "Ngayon lang tayo nagkita, ano ba ang ibig mong sabihin?" Napaangat sa upuan si Cao Hong, sa sakit na naramdaman ng higpitan ng ating bida ang tali sa sugat, at sinabi, "Aray ko po, masakit." Matapos ay dahan-dahan itong nagsalita at sinabi, "Kasi ang ibig kong sabihin, kilala mo naman si Cao Hyun, di ba?" Agad na tumalikod ang ating bida, salubong ang kilay nito sa inis, at sinabi, "Kalimutan mo na yan, magpahinga ka na lang sa kama. Mabuti pa, tila ba hindi pa ito nasiyahan?" Tumingin ito sa katabing kama, nakahiga doon ang isang pasyente na nasa kama ang natutulog na si Cao Cao, at sinabi, "Ngunit, si Hong Nim ayos lang ba siya?" Pumasok sa isipan ng ating bida, kung paano niya nadatnang si Cao Cao, nasugatan nakasubsob ito sa kabayo at walang malay habang sakay ito ng kabayo, nakasalukuyan ng ating bida ay nasa labas ng kubol patakbo niyang dinaluhan ito, humarap ito kay Cao Cao, at sinabi, sa pamamagitan ng kanyang maayos na paghinga mabilis siyang gagaling at makakabawi. Tumutok ang ating bida, kay Cao Cao, at muling sinabi, "Ngunit sa tingin ko lampas na sa oras na dapat ay gising na siya." Nagkukunwari lang ba siya natulog? Tila ba hindi na nakatiis si Cao Cao sa kanyang pagtulog-tulugan? Damilat ito at seryosong sinabi, "Sa ating bida, paano mo nalaman?" Sinabi ng ating bida, "Ang iyong paghinga ay iba sa taong may pinsala. Isa akong manggagamot, kaya alam ko." Lumingon ang ating bida kay He-Man, habang akay nito si Cao Hong sa balikat. At sinabi, "Maaari niyo ba kaming bigyan ng kaunting espasyo?" Hinailan ng ating bida ang upuan, na bahagyang lumikha ng kaunting ingay, at sinabi, "Ano kaya ang mangyayari, kung may nangyaring masama sa iyo?" Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, "Mabuti na lang at hindi naman malala ang kinalabasan ng iyong pinsala." Napaungol si Cao Cao, pumasok sa isipan niya kung paano niya pinatay si Liu Bei, maging ang mga tauhan nito sa bahay, matapos ay inangat niya ang kanyang braso at ipinatong sa kanyang noo, na tila ba itinakip ito sa kanyang mata na nakaramdam ng hiya, at sinabi, "Hindi ko natupad ang hiling mo, Wanhua." Patawad, napatiim ng bagang ang ating bida, kumuyam ang dalawang kamay nito, na nakapatong sa kanyang dalawang hita. At sinabi sa kanyang isipan, sa huli, hinugot pa rin niya ang kanyang espada, at iyon ang dahilan kung bakit niya ako iniiwasan palagi. Sinabi ni Cao Cao, "Natatakot ako. Ano pa ba ang mas nakakatakot sa akin, kaysa sa pagpatay ng isang matalik na kaibigan, o ang hindi maalala ang iyong sinabi?" Matapos ay bahagyang itong tumawa, lumaki ang mga mata na tila ba nawala saglit sa kanyang sarili, at sinabi, "Sa sandaling iyon ay nakaramdam ako ng kapayapaan." Galit na sumigaw ang ating bida, at sinabi, "Tumigil ka na, Hong Nim." Agad napadilat ng mata si Cao Cao na tila ba nagising. Muling pasiga na sinabi ng ating bida, "Hindi pa rin sapat kahit humingi ka pa ng tawad sa ginawa mo. At huwag mo nang sabihin ang mga ganyang bagay ulit." Napabalikwas ng bangon si Cao Cao, natitigilan na napatingin ito sa ating bida, na galit na nakakuyom ang dalawang kamao, at patuloy na sinabi ng ating bida, "Paano mo nasabing panatag ang loob mo? Mas gugustuhin ko pang sabihin mo na wala ka ng ibang pagpipilian, ayusin mo nga ang sarili mo. Nais mo bang maalala ka bilang isang baliw sa kasaysayan?" Tila ba natigilan si Cao Cao, kasabay nito ang isang pagtataka. Galit na napatayo ang ating bida, at pasiga nitong sinabi, "Paano mo nasasabing panatag ang loob mo? Mas nais ko pang sabihin mo na wala ka ng ibang pagpipilian. Ayusin mo nga ang sarili mo, nais mo bang maalala bilang isang baliw sa kasaysayan?" Natigilan si Cao Cao,
Tila ba nagtaka sa sinabi ng ating bida, nakaramdam ito ng panlulumo, na tila ba pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa kadiliman, at sinabi sa kanyang isipan, baliw. Nagdikit ang kanyang mga ngipin at muling sinabi, ako, isang baliw. Matapos ay malakas na sinigawan ng ating bida, hindi. Hindi ko kailanman hahayaan mangyari yun, hinding-hindi, ayoko, na tila kumilos ito ng pagwawala. Agad na lumapit ang ating bida, pinakalma ito, at sinabi, teka, hindi ka dapat kumilos. Bahagyang kumalma si Cao Cao, at sinabi, ngunit. Napatingin ang ating bida, natigilan ito na tila hinihintay ang susunod na sasabihin pa ni Cao Cao, napatungo si Cao Cao, ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo, at tila ba puno ng pagsisisi, gulong-gulo ito, at sinabi, ang taong kailangan kong hinga ng kapatawaran ay patay na. Kaya ano pa ang silbi, ano ang dapat kong gawin ngayon? Napatingin ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, kung ako ang masusunod, sasabihin ko sa kanya na hanapin ang sinuman natitirang kadugo at hihingi ng tawad, wala siyang karapatan o awtoridad na humingi ng gayong paghingi ng tawad. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung si Cao Cao, pag magiging tusong bayani ng panahon yon, o isang matalinong pinuno, tutal naman, ito ay isang panahon ng kaguluhan. Gayunpaman, anuman ang mangyari, kailangan ko man lang pigilan ang nangyaring massacre sa Zhuzhou. At kahit paano, sa 10,000 ang mawawalan ng buhay, kabilang ang mga inosenteng sibilyan na may ipit sa kaguluhan. Matapos ay napapikit ito ng mariin, at muling sinabi, politika man o personal, hindi mahalaga, dapat na itong itigil, at kaya ko rin pinipigilan ang insidente kay Lubosh, ngunit kulang ang impormasyon na maibibigay ko sa kanya, sabay tingin sa nakayukong si Cao Cao. Muling pumikit ito, at muling sinabi sa kanyang isipan, sinubukan kong hayaan ang mga bagay na umayon sa kanilang takbo, sabay pasok sa kanyang isipang ang matandang Cao Teng, nakangiti ito at sinabi, hanggang doon na lang. Muling sinabi ng ating bida sa isipan habang ito ay nakapikit, ngunit si Cao Cao, ay hindi dapat mahulog sa kapahamakan dito. Matapos ay sinabi ng ating bida kay Cao Cao, ano pa ang saysay ng pagsisisi mo, nangyari na ang lahat. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin lilinisin ang natapon na tubig, agad napaangat ng ulo si Cao Cao. Sabay pasok sa isipan nito ang espada na inaagusan ng dugo, muling sinabi ng ating bida, at sana ay wag mong kalilimutan, ang mga pagkakamaling nagawa mo noong araw na yon, at ang mga kahihinat na nakasunod nito, ang mga kasalanan na yon, ay kailangan mong dalhin habang buhay. Sinabi ni Cao Cao, yun ang binigay na sumpa, hanggang sa araw na mamatay ako, sinabi ng ating bida, hindi sapat yun, kung sabihin sa'yo ng 10 tagapaglingkod na mabuhay ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa pagsisisi, tatanggapin mo ba? Natitigilan na napatingin si Cao Cao, muling sinabi ng ating bida, kaya humanap ka ng paraan, alam kong kaya mo, at naniniwala ako na mahahanap mo ito. Ito ay isang paraan na titingnan at paniniwalaan ng sinuman sa mundo na ito ay tunay na pagsisisi. Muling yumuko si Cao Cao, natitigilan sa sinabi ng ating bida, muling sinabi ng ating bida, Cao Hangnim, hindi ka dapat matandaan bilang isang kriminal sa kasaysayan, makalipas ang 4 na buwan. Dahil ang mga kalyadong puwersa ay hindi nakikibahagi sa labanan, ang ating bida, kasama ang kanyang disipulo, ay tumungo sa Qiao County. At habang naglalakad ang mga ito, napapikit ang ating bida, bumuga ng hangin, at sinabi sa kanyang isipan, nang si Cao Hang, ay dumanas na matinding pagkatalo at bumalik, hindi ko inaasahan na ang iba ay titigil sa pagkilos. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit kakaunti ang mga tala ng labanan laban kay Dong Zhuo, sa mga makasaysayang talaan. Note, pagsapit ng Pebrero taong 190, ang mga record ay nagpapakita ng mga labanan laban kay Dong Zhuo, ngunit pagkatapos nito, halos wala na ang mga record. Marahil si Cao Hang, ay nadismaya, siya ang nagtitipon ng mga puwersa upang labanan si Dong Zhuo, ngunit sa katotohanan, ito ay isang grupong natipon dahil sa kanya-kanyang hangarin ng bawat individual. Sabay pasok sa kanyang isipan si Cao Cao, na nakatayo, na nasa likuran ay nag-aapoy na digmaan. Muling sinabi niya sa kanyang isipan, malulusaw ang mga puwersang kalyadong walang malinaw na conclusion, at magsisimula na ang tunggalian sa pagitan ng mga pinuno ng digmaan, sabay pasok din sa kanyang isipan si General Yuan, at muling sinabi,
na yun ay, magsisimula na ang tunay na labanan. Note, sa katunayan, ang mga panloob na komplikasyon sa loob ng mga kalyadong puwersa ay naitala ng detalyado, sina Liu Dai, Qiao Mao, Yuan Shao, Han Fu, Gong Sonzan, Liu Bao, Yuan Shu, at Sun Jian, mahigpit na nakipaglaban sa kanilang mga sarili. At bukod pa rito, habang nakikipaglaban sila sa bawat isa sa lahat ng panig ng mundo, naging imposible na makipagsabayan pa sa kanila. Note, naganap ang labanan sa Anping, Jizhao, Chang'an, Sili, Zhejiang Yangzhou, at Chengliu, na sumasaklaw sa isang malawak na lugar. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, at kahit na, maaaring matagpuan ni Sun Jian, ang selyo ng imperial. Sa kalaunan ay mahuhulog ito sa kamay ni Yuan Shu. At wala akong magagawa para doon, ang dapat ko lang gawin ngayon ay. Agad na tigilan ito nang makita niya ang tao na nasa kanilang harapan. At sa pamilya ng Hua ng Qiao County, sinalubong sila nito, at nagbigay galang at sinabi, maligayang pagdating. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, nang makilala niya ito, Obispo Myung Il, na tila ba nagtataka. Sinabi ng obispang na si Myung Il, paumanhin sa hindi ko, pag-ulat sa'yo, bago ka pumarito. Sinabi ng ating bida, walang problema, ayos lang. Maya-maya ay naupo ito, na napagitnaan ng isang lamesa, at sinabi, ngunit maaari ko bang malaman kung bakit ka naparito? Natigilan muna ang obispo na si Myung Il, at sinabi, pinasok namin ang sekta ng Hao, natigilan ang ating bida. At sinabi sa kanyang isipan, tama si Binibining Cho, may mga sinabi siya tungkol dito, sinabi niya na ang impormasyon mula sa ilang mga bahay courtesan, ay iniuulat na may pagkukulang sa sekta ng Hao. Sabay pasok sa kanyang isipan si Binibining Cho. Matapos ay sinabi ng ating bida sa obispo na si Myung Il, nagsimula ka na bang maghanda para dito, simula noong panahon ng Taipang. Tumango ang obispo na si Myung Il, at sinabi, tama ka. Malaking tulong ang isang sekta na alagad ng tahanan ng Sohyang, na nagngangalang Cho Sol, at kapag narinig niya na may kaugnayan nito kay Huatuo, aktibo na nakikipagtulungan siya, sabay inom ng tsaa, agad na natawa naman ang ating bida, at sinabi, ha. Pagkatapos, ang impormasyon mula sa buong gitnang kapatagan ay mapupunta sa iyo, Obispo Myung Il. Sinabi ng obispo na si Myung Il, kahit papaano ay mas asala ko ang mga sabi-sabi. Isa pa, ilang taon na rin mula nang umalis ako sa kulto, kaya hanggang kailan mo ba ako tatawaging obispo? Napangiti ang ating bida na pakamot ito sa ulo, at sinabi, patawarin mo ako, nasanay na ako sa pagtawag sa iyo ng obispo, kaya mahirap nang baguhin ito ngayon. Inilapag ni Myung Il ang tasa ng tsaa, at sinabi, kung gayon, tawagin mo akong pinuno ng pangkat mula ngayon. Tila naman nabigla ang ating bida, at sinabi, pangkat, pinuno. Bahagyang ngumiti si Myung Il, at sinabi, kinokontrol ko na ang pangkat ng mga mangangalakal na historiador. Namilog ang mata ng ating bida sa katuwaan at sinabi, kaya pala nagtatag ka na ng isang pangkat ng mga mangangalakal, di ba? Sinabi ni Myung Il, gaya ng inaasahan, hindi mo alam kung anong klaseng organisasyon yon. Ang pangkat ng mga historiador ng mangangalakal ang pinakamahusay na pangkat ng mga mangangalakal sa Luoyang. At natatanggap nila ng buong suporta ng 10 katuwang. Ito ay isang napakalaking samahan ng mga mangangalakal na lumago sa pamamagitan ng paghawak, sa kalahati ng mga kalakal na ibinibigay sa palasyo ng imperyo. Sinabi ng ating bida, ngunit nang bumagsak ang 10 katuwang, at nang makuha ni Dong Zhuo ang kontrol sa hukuman, tiyak na kami na ang kapangyarihan nito, bukod pa rito, ang Luoyang ay naging isang tumpok ng abo. At sa kabaligtaran, nakakaginhawa ng maluwag na hindi sila nahawakan ni Dong Zhuo. Sinabi ni Myung Il, at salamat dahil doon, nahikayat namin ang mga ibang pangkat at kakayahan sa transportasyon ng pangkat ng mga historiador at mga ngalakal, at dahil dyan, ang aming pangkat ng mga mangangalakal ng bulaklak na mga birtud, ay umangat upang maging isa sa nangungunang 3 pangkat ng mga mangangalakal sa gitnang kapatagan. Sinabi ng ating bida, kung gayon, namamahala ka na ng isa pang pangkat ng mga mangangalakal. Pinagsalikop ni Myung Il ang 2 palad at sinabi, hindi ba't sinabihan mo akong mang-alap ng impormasyon at pondo? Ang lahat ay isinagawa ayon sa pananaw ni Huatuo, kaya,
Sana ay tanggapin mo ang sekta ng Hao, at ang pangkat ng mga mangangalakal. Agad nang laki ang mata ng ating bida sa pagkagulat, sabay napangga nga ito, at sinabi, masyado na itong mabigat para sa akin. Ang sekta ng Hao, at ang pangkat ng mga mangangalakal, paano ko sila mahahawakan? Kalmado na sinabi ni Myung-il, nag-aalala ka ng walang dahilan. Kami ang bahala sa pamamahala, kaya huwag kang mag-alala tungkol dyan, hanggat kami nabubuhay, susundin namin si Huatwo, sabay bigay ng paggalang. Napaisip ang ating bida kumuyam ang kamao at inilagay malapit sa kanyang bibig, at sinabi sa kanyang isipan, sa nalalapit na magulong panahon nito, tunay na mahalaga ang salapi at impormasyon, bukod pa rito, magtitipon din ako ng mga tao sa paligid ko. Ngunit, yan ang dahilan kung bakit ako kinakabahan, maya-maya pa ay tila ba pakiramdam niya, ay tila ba hinigop siya ng isang liwanag na tila nahulog ito sa malalim na balon, sinabi niya sa kanyang isipan, parang hinihila ako sa kaguluhan ng digmaan na ito. Sa nalalapit na magulong panahon nito, ang salapi at impormasyon ay tunay na mahalaga. Matapos ay napaisip ito ng malalim ikinuyom niya ang kanyang kamao, na tila ba wala sa sarili, at sinabi sa kanyang isipan, bukod pa rito, magtitipon-tipon din ako ng mga tao sa paligid ko, ngunit yun ang dahilan kung bakit ako kinakabahan, at para akong hinihila sa kaguluhan ng digmaan na ito, tila ba ang pakiramdam niya ay hinihila siya ng liwanag mula sa ilalim ng balon, at sinabi, ngunit ganoon pa rin. At kung nais kong mabuhay, kailangan ko ng kapangyarihan, sabay tila ba ito ay bumalik sa kanyang wisyo. Muling pumasok sa kanyang isipan, kung nais kong mabuhay, kailangan ko ng kapangyarihan. Matapos ay tumayo ito at nagbigay galang ito sa kausap at sinabi, pinuno ng pangkat na Myung-il, gawin natin ito ng magkasama. Agad natuwa si Myung-il, at nagbigay ng respeto. Lumipas ang araw sa tahanan ng Hoa, umaga, sa bakuran, kasalukuyan nag-ehersisyo ang ating bida, binatak-batak nito ang kanyang braso, pumasok sa kanyang isipan, si Myung-il, nakangiti ito at sinabi, habang nakaduro ang hintuturo nito, siya nga pala, dadaan si Yi dito upang bigyan ka ng isa pang regalo, sumimangot ang ating bida, at sinabi niya sa kanyang isipan, hindi ako makatulog dahil sa sinabi niya, may inihahanda ring ba si Yi? Maya-maya ay napalingon ito, nang may biglang sumigaw, mula sa labas ng bakuran at sinabi, Huatwo, napalingon siya sa direksyon nito, at sinabi, ha? Ang boses na yun, pinagsalikop ng lalaki ang dalawang kamay at sinabi, pagbati. Agad siyang lumapit sa tarangkahan, binuksan niya ang gate na kahoy, sumilip at sinabi, Yi. Tuluyan siyang lumabas, at nagulat sa nakita, mula sa likod ni Yi, makikita ang napakaraming sundalo, sabay sabi, ang lahat ng ito, ay pawang mga sundalo ng commander ng Yanzhou. Agad na lumuhad ang mga sundalo at sabay-sabay sinabi, ipagkakatiwala namin ang aming mga buhay kay Huatwo. Natigilan ang ating bida, napalunok ito sa napakaraming sundalo na nakaluhod sa kanyang harapan. Pumasok sa kanyang isipang ang mukha ni Myung-il, nakangiti ito habang naka-thumbs up ang daliri, inis na sinabunutan nito ang kanyang sariling buhok, sabay napasigaw ng malakas, Nakakainis na talaga, lumipas ang oras, hindi nagtagal, kinuha ni Sun Jian, ang sagisag ng emperador at umalis sa Luoyang, inutusan ni Yuan Shao, ang gobernador ng Jingzhou, na si Liu Bao, na salakayin si Sun Jian. Habang nauubusan ng supply ng mga pagkain, dahil sa digmaan, ang mga panginoon ng digmaan, ay nag-aaway-away sila para sa mga mapagkukunan. Sa gitna ng kaguluhan, sinalakay at pinatay ni Liu Dai, ang gobernador ng Yanzhou, si Qiao Mao, administrador ng Dongjun. At ang ating bida na si Hua Fu, alam na niya ang lahat ng ito ng mas maaga. At habang nakatayo ang ating bida, nakahalukip-kip ito, nang may biglang may nagsalita ng malakas at sinabi, nagbibigay ako ng aking respeto sa unang pagkakataon. Unang taon ng panahon ng Chuping, taon 171, Marso ng kalendaryo ng lunar. Agad namilog ang mata ng ating bida, sa pagkagulat, tumingin ito sa direksyon ng nagsalita. Nakangiti lumabas ang magandang babae, kip-kip ang bag mula sa likod at sinabi, pakiusap tanggapin mo ako, bilang iyon alagad. At ngayon, nakatagpo ako ng isang hindi inaasahan balakid. Tinignan nito ng ating bida, na tila ba pinag-aralan ang itsura nito at sinabi, sino ka naman?
Nakangiti na sumagot ang babae at sinabi, "Ako si Sarah, ang pinakabatang miyembro ng pangkat ng mga istoryador na mga ngalakal, pakiusap tanggapin mo ako bilang iyong alagad, ako'y nasa iyong pangangalaga." Habang nakahalukip-kip ang ating bida, bahagyang niyang inilapit ang mukha nito, na tila ba pinag-aralan ang itsura nito. Matapos ay napatungo ito na pahawak ang ating bida sa kanyang ulo, na tila ba sumasakit at inis na sinabi niya sa kanyang isipan, "Hindi na ako magtataka pa, hindi ko na mahagilap pa ang pinuno ng pangkat na si Myung-il, nitong mga nakaraang araw." At ito ba ang ibig niyang sabihin sa sinabi niya na may isang tao mula sa mga historiador at pangkat ng mga mangangalakal na hahanap sa akin? Itinaas ni Sarah ang kanyang hawak na bag mula sa likod, at matamis na ngumiti, at sinabi, "Nais ko po na maging isang manggagamot." Muling tumingin ang ating bida kay Sarah, at bahagyang iniharang ang kanyang palad, at muling sinabi sa kanyang isipan, "Nahihirapan na nga akong turuan ang tatlong batang yun, dadagdag pa ito." Matapos ay sinabi ng ating bida kay Sarah, "Paumanhin, wala na akong planong kumuha pa ng ala." Hindi na pinatapos ni Sarah ang sasabihin sana ng ating bida, agad nitong sinabi, "Naku, ang sama-sama ko ba? Patawad, nagkamali ba ako?" Agad itong lumuhad sa lupa, at muling sinabi, "Magtatanong ulit ako pagkatapos kong ayusin ang pasture ko." Natigilan ang ating bida, nang lumuhad ito sa lupa, at sinabi, "Ano ba ang ginagawa mo?" Kumunat ang noo ng ating bida at bahagyang nagdikit ang ngipin, at inis na sinabi, "Tumayo ka dyan. Dapat ka lang lumuhad sa harap ng iyong mga magulang at ng empera." Agad pinutol ni Sarah ang sinasabi ng ating bida at dinugtungan ito, at sinabi, "At gagawin ko rin ito sa isang master." Sinabi ng ating bida, "Tama ka dyan, ngunit hindi, ako ang master mo." Muling sinabi ni Sarah, "Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo." Muling napahawak ang ating bida sa kanyang ulo, at inis na sinabi, "Pasensya na, hindi ko na kayang tumanggap pa ng mga disipulo." Bahagyang inis na bamulong si Sarah, at sinabi, "Kainis, iba ang sinabi ni Ginoong Myung-il, Ajushi, ang sabi niya tatanggapin daw ako." Matapos ay bumuga ng hangin at tumingin sa ibang direksyon. Napatingin naman ang ating bida kay Sarah, at sinabi sa kanyang isipan, "Ano ba ang sinasabi ng Ajushi sa kanya?" Sinabi ni Sarah, "Ang sabi niya na kung tatanggapin mo ako bilang iyong disipulo, tiyak na isa sa alang-alang ng aking ama na ipasa sa iyo ang pangkat ng mga mangangalakal." Agad na bigla ang ating bida, tila tumusok na parang kidlat sa kanyang sentido ang sinabi ni Sarah, nang laki ang mata nito, sabay na pangganga, at sinabi sa kanyang isipan, "Ano, isang kasunduan?" Ngumiti si Sarah, at sinabi, "Ayos lang, inabot ako ng kalahating taon para kumbinsihin si ama, kaya siguro maaari akong lumuhad sa iyo ng mga isang taon. At talagang masaya ako na maipakita ko na ang aking determinasyon." Muling natigilan ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, "Masisiraan ako ng bait nito, magsisimulang sumiklab ang mga rebelyon sa buong bansa, wala akong oras para magturo sa isang disipulo." Matapos ay inilagay nito ang kamay sa ilalim ng baba, at napaisip, at sinabi, "Kailangan kong magpigil, kahit man lang hanggang sa kayanang tumanggap ng sarili nilang mga disipulo ang mga batang yun, ngunit sa tingin ko, mukhang hindi madaling sesuko ang batang ito." Maya-maya ay sinabi ng ating bida, "Tumigil ka na sa pag-uugaling ganyan at lumapit ka rito." Agad na umiling-iling na tumanggi si Sarah, at sinabi, "Hindi, ayoko, magmumukha ako masama niyan." Sinabi ng ating bida, "Sinasabi ko ito sa iyo, magiging mahirap para sa iyo ang nakapapasong init ng araw." Sinabi ni Sarah, "Dapat lang na mahirap ito, upang maipahayag ng maayos ang aking determinasyon, nang sa ganoon, kahit isang upuan lang." Sinabi ng ating bida, "Kapag komportable ang katawan, nagiging relax ang isip, kaya hindi yun maganda." Mula sa hindi kalayuan, nakasilip ang kanyang tatlong disipulo, na lihim nakatanaw sa ating bida, at kay Sarah. Tumingin si Wuo kay Sian, na bahagyang nakangiti at sinabi, "Sa wakas ay makakatakas na ang nakababatang kapatid na si Pion, mula sa posisyon ng pinakabatang babae." Maging si Bien ay bahagya rin ngumiti at sinabi, "Ngunit tatanggapin ba niya ito kung napakabigat na nito?" Sinabi ni Sian, "Parang matatalo ako, at wala akong ideya." Patuloy naman na sinabi ng ating bida kay Sarah, na bahagyang dinuro ito, at sinabi,
Kung hindi ka makikinig hindi kita kailanman tatanggapin bilang aking disipulo. Agad na sinabi ni Sarah, hindi ko hahayaan mangyari yun. Lalabas ako at luluhod na parang hindi mo ako nakikita. Sinabi ng ating bida, hindi ba kadalasan ay kabaliktaran ang nangyayari? Yumuko ito habang nakaluhod at sinabi, ako ay nasa iyong pangangalaga. Sinubsob ng ating bida ang kanyang kamay na tila ba inihilamos, at malakas na bumuga ng hangin. Na tila ba aburido, lumipas ang pangatlong araw. Mula sa pagkakaluhod bumaba ito ng hagdanan, muntik na itong masubsob sa pagkakababa ng hagdanan habang kasalubong ang ating bida, na hindi ito pinansin. Kasalukuyan naman ang tatlo niyang alagad ay napasulyap mula sa pintuan, sumapit ang 10 araw. Sumunod ang 14 na araw, nakaupo ito ng paluhod, habang patuloy na bumagsak ang malakas na ulan, nakapikit ito ng may ngiti sa kanyang labi, na tila ba sa kanyang isipan, kaya ko ito, 15 araw. Kasalukuyan nakahiga na nakatingin sa kisame, tila ba sinaniba ng masamang espiritu, ang ating bida, nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata at paligid sa inis. At sinabi, hindi ba't sinabi ko na sayo na huwag kang lalabas, at habang nakahiga si Sarah, na may nakalagay na basang tela sa kanyang noo, iniba niya ng direksyon ang kanyang paningin at lihim ng umiti, napapikit naman ang ating bida sabay na pabuntong hininga, na tila ba nais ng sumuko, sa katigasan ng ulo ni Sarah. Tila ba nag-aapoy ito sa galit, na sinabi ng ating bida kay Sarah, at sinabi, akala ko ba nagkaintindihan na tayo na huwag ka nang lalabas pa? Tumingin si Sarah, sa ibang direksyon at lihim na napangiti. Matapos ay napapikit na lang ang ating bida, bamantong hininga ito na tila ba sumusuko na sa katigasan ng ulo ni Sarah. Matapos ay pinagsalikop nito ang kanyang braso at sinabi, bakit mo ba, nais sumubok na mag-aral ng medisina? Sinabi ni Sarah, sa ngayon ay hindi ko pa nasisimulan. Nag-aaral ako ng sining medikal sa ilalim ng pangalan ni Jing Chong, na isang manggagamot sa loob ng 10 taon, subalit nang masunog ang luoyang, namatay ang manggagamot na si Jin, agad na tigilan ang ating bida. Bumangon si Sarah, habang hawak ang basang bimpo sa noo at sinabi, ngunit hindi ibig sabihin noon, ay kailangan ko ng huminto sa medisina. Muling sinabi ng ating bida, sinabi mo na 10 taon ka nang nag-aaral ng sining medikal. Agad na sumagot si Sarah, sabay napaturo pa ang hintuturo nito, at sinabi, syempre, at pinaghirapan ko ito ng husto, at nais ko sanang maging manggagamot sa korte, ngunit sabi nila hindi ko kaya dahil isa daw akong binibini, ngunit may mga binibini din na manggagamot noon. Note, ang unang naitalang babaeng manggagamot sa kasaysayan ng China, naglingkod siya noong panahon ng paghahari ni Emperador Wu ng Han, 158 hanggang 87, at hinirang bilang isang babaeng manggagamot at isang babaeng manggagamot sa korte. Mula sa mga tala ng dakilang historiador ni Sima Chen, siya ay itinuturing na isa sa 4 na pinakadakilang babaeng manggagamot sa sinaunang China, kasama sina Bao Guo, ng dinastiyang Song, at Tab Yunxian ng dinastiyang Ming. Sinabi ng ating bida, sigurado ka ba, ambisyosa ka? Bahagyang pumikit si Sarah, at inilagay ang kanyang kamay sa tapat ng kanyang dibdib at sinabi, ngunit sa kabaliktaran, matapos tanggapin ang katotohanan na hindi ako maaaring humawak ng isang opisyal na posisyon, mas lalo kong ninais ang sining ng medisina, ngunit pagkatapos, sinabi sa akin ng pinuno ng pangkat na si Myung-il, na kilalang-kilala niya si Huatwo. Ang samahan ng mga mangangalakal ay nasa bingit na ng pagkabangkarote, pinilit ko ang aking ama na isaalang-alang ang pagpapahintulot sa akin na maging isang manggagamot kung maaari akong maging disipulo ni Huatwo. At si Huatwo, ang pinag-uusapan natin ay si Huatwo. At ilang beses kaya ako magkakaroon ng ganitong pagkakataon sa buhay ko. Tila ba napipiko na ang ating bida sa paulit-ulit ng pagtawag na binyansag sa kanya, sabay sabi, ha, ano kamo? Matapos ay nilapat niya ang 2 palad at sinabi, taos puso kong hinihiling ito sa iyo Huatwo, pakiusap tanggapin mo ako bilang iyong alagad, sabay yuko nito. Kumunat ang noo ng ating bida at inis na sinabi sa kanyang isipan, tinanggihan ko ang lahat ng gustong maging disipulo ko hanggang ngayon, makatarungan ba na itong binibining ito lang ang tatanggapin ko? Kahit na ba siya ay nagpakita ng determinasyon ng higit sa 15 araw. Damilat ito at sinabi, kung talagang nais mo na, wala na akong iba pang pagpipilian.
Agad na paangat ng ulo si Sarah, na tila ba hindi niya agad inaasahan na papayag ang ating bida. Ngumisi ang ating bida na tila ba nakakaloko, at sinabi, magsisimula ka sa probasyon. Samantala, sa pandayan ng bakal sa Qiao County, habang abala ang punong panday sa paggawa ng espada, napalingon ito nang marinig niya na may tila naghahanap sa kanya, at sinabi, nandito ba ang punong panday? Agad itong lumingon upang tignan ang naghahanap. At agad itong natuwa nang makilala niya ang naghahanap, at sinabi, nandito ka pala, matagal na kitang hinihintay. Ngumiti ang ating bida, kasama si Okju at si Zhang Gui, at sinabi, dapat pala ay mas maaga akong dumating. Nakahanda na ba ang ipinagawa ko sa iyo? Sumagot ang pinuno ng panday at sinabi, syempre handa na ang kabuuang 50 kada piraso, pakiramdam ko ay nakakapagyabang ako. Ngunit marami akong pinagdaanan para magawa ito. Agad na sumagot ang ating bida, at sinabi, maraming salamat, sinabi ng punong panday, subalit mayroon bang sino man ang gagamit ng lahat ng ito? Tukoy ng punong panday sa mga gamit para sa mga pangmedikal, at muling sinabi, at sa ngayon ay nasa panahon tayo ng digmaan. Kinuha ng ating bida ang dalawang tools na gunting at tila ito ay binukas-sara ng paulit-ulit, matapos ay ngumisi, at sinabi, susubukan ko ang aking kakayahan na mag-alaga ng isang tao. Tila ba sa kanyang pakiramdam ay may nakaabang na mainit na mangyayari, na tila ba nag-aapoy na paligid. Habang pinagpraktisan ang gunting na gamit sa medikal, natawa ang punong panday at sinabi, hahaha, para yatang tatanggap ka ng bagong disipulo. Malaki-laki ang armor na hiniling mo, kaya medyo aabutin pa ito ng kalahating buwan. Lumingon ang ating bida, at sinabi, huwag mong masyadong alalahanin iyon. Sabay pasok sa kanyang isipan si Yeezy, at sinabi, ngayon ay kakampi ko na si Yeezy, dapat ko na siyang suportahan kahit ganito lang. At kapag natapos ito, magiging isang armor ito ng kakilakilabot gaya ng sa isang regular na hukbo. Agad na pahanga at natuwa ang ating bida, na napatingin sa hawak ng punong panday na espada at sibat na nakabalot sa puting tela. Agad na tinawag ang dalawa niyang kasama, pinunong bantay na Okju, at bantay na Zhang Gui, napalingon ang dalawa. Agad binigay ng ating bida ang hawak na espada at sibat, na tila ba nag-alangan pa, at sinabi, ito ba? Agad na kinuha ito sabay sinuri, matapos masuri kung gaano kahusay ang espada at sibat, agad nagbigay galang si Okju at Zhang Gui, sabay na sinabi, maraming salamat, iaalay namin ang aming buhay para sa iyo. Napalunok ang ating bida sa sinabi ng dalawa, sinabi niya sa kanyang isipan, hindi ba alam ng mga taong ito kung gaano kahalaga ang buhay? Bakit ba nila isusuko ang kanilang buhay sa isang manggagamot na tulad ko na nagliligtas ng mga buhay? Matapos ay ngumiti ng hilaw ang ating bida at sinabi, ibinibigay ko ito sa inyo para mabuhay kayo ng maayos at may pagtanggol ang inyong mga sarili. At mula ngayon, oras na para suriin ang inyong mga kakayahan. Sabay ngumiti ito at pinagsalikop nito ang dalawang braso, at muling sinabi, at itong si Sarah, nasasama na sa atin bilang isang apprentice simula ngayon. At nang makauwi ito sa tahanan, sinabi nito kay Sarah, ngayon ay magsisimula ka sa pinakasimpleng mga bagay. Agad na tumugon si Sarah, at sinabi, opo, alam ko po yun, sabay taas ng kamay, at muling sinabi, sa totoo lang po, nagsimula na ako kanina pang umaga. Agad naman nagulat si Wuwu, at ang ating bida at sinabi ano kamo? Sinabi muli ni Sarah, umigib na ako ng tubig kanina pang madaling araw at pinuno ko ng buo ang mga banga. At inihanda ko na rin ang lahat ng panggatong sa kusina, mula 5 ng madaling araw hanggang 7 ng umaga, sabay inilagay ang kamay sa dibdib na tila ba proud na proud sa kanyang ginawa. Gulat na gulat naman ang ating bida at si Wuwu. At sabay sinabi sa kanilang isipan, bakit ba kailangan mong gawin yon? Sinabi muli ni Sarah, dapat pa ba akong manahi hanggang sumapit ang hapunan? Tumalim ang mata ng ating bida kay Wuwu, agad naman natakot si Wuwu, itinaas nito ang dalawang kamay sa pagkakaila, at ninerbyos na sinabi sa ating bida, hindi ko hiniling sa kanya na gawin yon. Inis na salubong ang kilay na lumapit kay Sarah, at sinabi, tumanggap ako ng apprentice ngunit sa tingin ko hindi pa ako tumatanggap ng lingkod. Bahagyang napaatras si Sarah, kinabahan ito at sinabi, hindi ganoon yun, ngunit hindi ba't ganoon nagsisimula ang lahat?
Matapos ay napatungo ito, pinagdikit nito ang dalawa niyang hintuturo, na tila ba nakagawa ng malaking pagkakamali, at sinabi, Kasi, noon nais kong matuto sa dating kong master, nagsimula ako sa pag-igib ng tubig. Sinabi ng ating bida, at iyon ay sa dati mong master. Sinabi ni Sarah, ano ba, ang dapat kong simulan, kung gayon? Sinabi ng ating bida, malinaw naman di ba? Sabay napatingin ang tatlong alagad ng ating bida, na tila ba mababakas, sa kanila ang pagtataka. Binuhat ng ating bida ang mga nakabilog na talata, at inilagay sa lamesa, matapos ay sinabi, magsisimula ka sa teorya, kasama ang mga ito, tukoy niya sa tatlong alagad. Na tila ba nagulat, matapos ay muling sinabi ng ating bida sa apat, susuriin ko ito mamayang gabi. Sabay-sabay napasigaw ang apat, lumipas ng 1 buwan. Habang nakatayo si Sarah, sa hanay ng mga talaan, kababakasan ang eyebag sa kanyang ilalim ng mata, matapos ay bahagyang tumawa ito, haha, hahaha. Matapos ay sinabi sa kanyang isipan, ilang medikal na nakatala na ba ang nabasa ko? Dapat ba ay hindi bababa sa daan-daan, at bukod pa doon, gabi-gabi niyang sinusuri ang mga pinag-aralan namin, ano ba talaga ang nangyayari dito? Sabay pasok sa kanyang isipan, ang pagla-lecture ng ating bida tungkol sa medisina, sinabi pa ng kasama ng ating bidang manggagamot na si Zhang Jin, habang pumipili ito ng mga halamang gamot. Dapat malaman ng lahat na maaaring mamatay ang mga tao kung maling gamot ang maibibigay, kaya kung ayaw mong mamatay sa maling gamot na naibigay, kailangan mo itong isaulo na parang buhay mo ang nakataya. Muling sinabi ni Sarah sa kanyang isipan, at ang manggagamot na si Zhang Jin, nakakatakot siya, ngunit, sabay kuyom ng kanyang payat na kamao sa kanyang dibdib, matapos ay inangat niya ang kanyang mukha ng nakangiti at sinabi, napakasaya nito, na tila ba hindi ka babakasan ng pagsuko.